Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Filipino UK mula po sa London. Ako ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Nalulungkot lamang ho ako sa isang panibago na namang balita. Kakalungkot dahil mismong ang makakaliwang grupo, mga miyembro ng NPA, convicted na congresswoman, itong si Castro, nakakandidatong senador sa susunod na eleksyon, ay may ipinalulutang pong muli, mga kaibigan, na maari daw maghain ng ika-4 na impeachment complaint sa Kamara sa ikalawang linggo ng Enero laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Ito'y may kaugnayan pa rin dun sa walang katapusan na umano'y paglustay nito at maling paggamit sa confidential fund ng Office of the Vice President na hanggang sa ngayon, hindi pa rin naman napapatunayan. Ilang investigasyon na ng Kamara ang inilunsad para siya sa atin yan. Ilang buwan na nakalilipas, hanggang ngayon may napatunayan ho ba sila? And they resorted to filing an impeachment complaint laban sa OBP. 3 na ang inihain. Hanggang ngayon, hindi pa naisusumite ng isang komite ng Kamara doon sa House o Office of the Speaker of the House. 3 na yan, hindi pa naisusumite tapos maghahain uli ng panibago. Hindi ba nahalatado mga kaibigan yan na ginagamit ang issue para mapag-usapan sila? Itong si Castro, tatakbong, mga kaibigan, tatakbo silang senador sa midterm election sa May 2025. Kung kaya, ang sabi niya, positibo siya na makakakalap daw sila ng 1/3 na bilang ng mga kongresista. Pag sinabing 1/3, kailangan po ng 106 na signature na mga mambabatas para maisumite, maiakyat doon sa office sa House Committee on Justice na didinig po doon sa impeachment complaint laban po naman kay VP Sara. Paano makakarating doon? Hindi pa nga isusumite doon sa House, sa tanggapan ng House Speaker. At hindi pa sinasabi, wala pang solidong bilang na maibigay kung ilan talaga yung lumagdad dyan, 106 ho yung kailangan nila at wala na silang sapat na oras. So malinaw ho na ginagamit lamang nila yung issue para lumutang yung kanilang pangalan, mapag-usapan sila in expense of the Vice President. Siyempre, si VP Sara hindi pa tatakbo dahil 2028 pa ho. Itong mga ito na nagnanais na magkaroon ng upuan sa Senado, manalo sa Senado, pero malabo . Wala silang tsansa. Itong Makabayan Black, I'm telling you right now, mga kaibigan, wala silang panalo ni katiting. Doon sa pinakadulo, siguro, mangunguna sila. Doon sa pinakadulo ng listahan. Ginagamit itong issue kay VP Sara para mapag-usapan sila. Pang-4 na impeachment complaint. Hindi pa nga nabibigyan ng atensyon yung 1, 2, 3. Ano kayo? Halatado na kayo. Itong si Franz Castro, mga kaibigan, convicted ito. Convicted, ewan ko bakit hanggang ngayon nakakalaya. Convicted na ito, kasama itong si Sator Ocampo . Dahil sa isang kasalanan sa mga kabataan sa More in Mindanao, mga kaibigan. Ewan ko, ba't pinayagan ito ng korte na nakakapaggalagala pa, nakakalaya pa. Ay, naku po naman. So malinaw ho, mga kaibigan, na ginagamit talaga ang pamilya Duterte, especially si VP Sara na siyang nakaupo ngayon, para sirain sila at the same time, ginagamit nila yung issue para mapag-usapan sila, para nga naman tumimo sa isipan ng taong bayan ang kanilang pangalan. Nako, hindi naman ganun kadami ang tangang Pinoy na iboto kayo sa Senado.
kaibigan. Ilan bang bumoto sa inyo dyan sa Congress? Party list kayo, di ba? O kunin natin kung sakali ang dami ng constituency yung isang buong bansa. Yun ang batayan ng bilangan para maging congressman ka. Sa tingin nyo ba, mananalo kayo? Itong mato, ang lalakas ng loob eh. Ang lakas talaga ng loob. Puro sila banat sa gobyerno ha. Dito lang sila medyo hindi nag-iingay eh. Itong mga makakaliwang grupo, puro sila banat sa gobyerno kung sino-sinong gusto nilang banatan. Pero gusto nila pumasok sa gobyerno. Yung gobyernong binabanatan nila, doon din ang gobyerno kung saan sila kumukuha ng kanilang sweldo. Di ba kakapalan yan? Kapal. Binabanatan mo yung gobyerno pero gusto niyo pasukin yung gobyerno at doon kayo kumukuha ng inyong sweldo. Ano kaya yan? Nasa matinong takbo ng isip ba itong mga makakaliwa na to? Ginagamit niyo itong si BP Sara pag lalo niyong idinidiin yung tao, ito lang ang masasabi ko sa inyo, babango at babango yan. Bandang huli, magtatagumpay yan si BP Sara. Yan no ang tandaan ninyo. Idiin nyo ng idiin, makipag-connive pa kayo kung sinong gusto nyong personalidad dyan sa kamera, mga nakatataas sa inyo dyan, makipag-alyansa kayo, ginagamit nila kayo, ginagamit nyo rin siya, gamitan. Gamitan. So yung idinidiin ninyo, tingnan natin kung sino ang susuportahan ng tao bandang huli. Isipin nyo nga itong si Madam France. Antibay ng ano nito. Antibay ng mukha nito. Pinalulutang may pang-apat na impeachment complaint daw sa ikalawang linggo ng Enero laban kay BP Sara. Sige lang, magkain kayo na magkain. Okay, sige, magkain kayo na magkain. Hindi nga umuusad yung isa, dalawa, tatlo eh. May pang-apat pa. May panahon pa ba? Siya lang naman ang nagsasabi na may sapat na panahon pa eh. Para pagtuunan ng pansin ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Ginagamit niya itong issue na to eh. Ginagamit niya yung issue para mapag-usapan siya. Mga kaibigan, kahit paulit-ulit ko itong sasabihin dahil totoo, sinasakyan ninyo ang issue kay BP Sara Duterte para tumimo, rumehistro sa alaala at isipan ng mga botante ang inyong pangalan, ang inyong organisasyon. Pero hindi ganun kabobo yung mga tao, no? Mga botante ngayon, hindi ganun kabobo. Iboboto kayo, convicted criminal kayo, mga kaibigan, tong si Franz Castro. Kasama itong si Casator Ocampo. Iboboto nyo ba sa Senado itong mga to? No way. Sa mga kaibigan ko po, na nakikinig at sumusubaybay sa atin, sige nga po. Wala pang bagong taon, pero pang bagong taon nyo na, baka pwede kayo mag-subscribe. Isang subscription lang, masaya na ho tayo doon. Isang magandang oras po sa inyo at take care always, mga kaibigan ha. Salamat po.